Magandang araw po, mahal kong kapanalig. Ngayon po, pagpatuloy natin yung ating series, The Keys to a Blessed Life. And you are still here at Life-Changing Bible Study, my brothers and sisters. And what I want to do is that every time you attend this session, I want you to change from glory to glory. Mga kapatid, anong pag-usapan natin ngayon? Ang ating pag-usapan ngayon, mga kapatid, is the only God, my brothers and sisters. Alam niyo po, isang araw, ako po'y pumasok ng isang ang tawag dito, mall, no? At nakita ko po, ang daming tao, no? Pagkatapos, nung nakita ko maraming tao, tinanong ko, masarap ba yung chicken dyan? Sabi nila, masarap ang chicken dito, kaya maraming tao. Okay, pero ano ba meron dyan? Bakit masarap ang chicken? Anong sagot sa akin? Bro, only rice dito. Di ba ganyan tayo, no? Only, no? Kung pwede, wag matapos, no? Lalo't masarap, di po ba? Kung pwede, wag matapos, no? Kung pwede, only blessing, and that's why we have only God. Mga kapatid, we're gonna talk about this only God, and let's see, what can we attain from this session? I have a question for you. Are you tired? Some of you are running on steam. You're tired a lot. At the end of the day, you're worn out and you're running out of energy. And the reason why is real simple. You are a human being. Diba? Kung maaari nga, may mga tao ay na matulog eh. Diba? Makatapos lang. Para sa kanila, hindi ako productive. No, pagka ako natutulog, pag wala akong ginagawa, I feel like I am not productive. But whether you like it or not, aantukin ka, mapapagod ka. We are all limited. At mga kapatid, alam nyo po, aayon kayo sa akin pag sinabi kong kahit na maikling oras lang ang ginawa ko, kapag inalay ko sa Diyos, ay sapat na. Hindi po ba mga kapatid? No? Pero pag walang Diyos sa buhay mo, parang wala ka nagagawa. Di ba? Parang kahit anong gawin mo, hindi pa rin sapat kung wala ang Diyos sa buhay mo. Tignan po natin, bakit po ganon? I want to submit a Bible verse to you, can be found in Psalm 84 verse 5. Sabi ito mga kapatid, great blessings belong to those who depend on you for strength. Their heart's desire is to make the trip to your temple. Psalm 84 verse 5. Pag pinapili kita, itong verse na to, anong gustong-gusto mo rito? Malamang pareho tayo. Ito gustong-gusto ko. Great blessings, mga kapatid. Kaya pag hinabi mo sa akin na, hoy, ayoko naman ng blessing eh. Ano ka? Ipokrito ka. Abnormal ka. Kapag sa bahay nyo, sa labas may namudmud ng pera, pipila ka ba? Aba, syempre naman. Di ba? Because we want blessings. At maraming tao, they go to church, no? At pag tinanong, ba't ka lang pupunta ng simbahan? Naku, ang mga sagot, para ma-bless ni Lord. Para ma-bless ni Lord. Iilan lang ang magsasabi ng, para makilala ko si Lord at mahalin ko siya. Malamang ikaw yun. Pero, yung iba dyan, ang sagot, para ma-bless ni Lord. Mga kapatid, tingnan nyo po ang ginamit plural. Blessings. Marami pong blessings ang dadating sa atin. Kung gagawin po natin ang lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon. At mga kapatid, pag sinabi po natin blessings, ito po yung every positive thing. Wala pong tao na nagsabi ng, uy, blessed na blessed ka kasi namatayan ka. Wala pong ganun tao, di po ba? Walang tao na magsasabi na, alam mo, blessed na kasi nalugi negosyo mo. Wala po. Pero pagka kiniwento mo na, uy, nakatanggap ako ng 16-month pay, ang sasabihin sa'yo, blessed ka. Di ba, no? Pag sinabing, uy, alam mo, nakapangasawa ako ng mayaman. Iba sabihin, blessed ka, no? Pero, kasi nga, pag sinabing blessing, palaging ko ano yung nag-a-add up sa'yo. Yun po ang pinag-uusapan pag pinag-usapan yung blessing. Pero pag yung nabawasan ka, o nalagasan ka, hindi natin pwedeng sabihin na blessing po yan, mga mahal kong kapanalig. At ang ginamit po ay great, ha? Pag sinabing great, mga kapatid, ibig sabihin po niyan is exceedingly undefeated. Opo, yan daw, blessings na yan, marami ha. Yang blessings na yan ay umaapaw. Hindi kulang, no? Sobra. At hindi nauubos, nauupos, nabubulok yung blessings na yan. No?
Kaya magsaya ka na kasi sabi rito, belong. May pupuntahan pala yung blessing na yan. Ang aking panalangin lang, sana puntahan ka ng blessing na yan pagtapos ng talk na to at naintindihan mo. Eh di ba ka dito pa lang masasabi ko naman kapatid. Ina-address mga kapatid, sinasabi, ang Panginoon, ang kanyang blessing ay may-ari. May pupuntahan, honor or customized just for you. God made us. He wants to bless us. No, from the time you wake up in the morning, He wants to bless you. Amen? Pero mga kapatid, tignan po natin, may condition eh. Ang condition po is that who depend on you for strength. Depend. In other words, sinasabi dito mga kapatid that the source of everything. Opo, mga kapatid. Masama bang, kayo na po may kausap akong isang matanda. Sabi niya sa akin, Brother Randy, kukuha sana kami ng insurance eh. Sabi ko, why not po? Eh, di pala insurance, parang Medicare, no? Yung parang sasagutin yung mga gamot mo. Sabi ko, bakit po hindi? Sabi niya, kasi sabi nung iba, pag sa Diyos na daw eh. Mga kapatid, pag sinabing depend, lahat ng gagawin mo, kukonsultahin mo sa Panginoon. Bakit mo itatanong sa Panginoon? Ba't mo ipagdadasal yan? Kasi mga kapatid, pag di mo siya pinagdasal, no, malamang yung blessing na para sa iyo okasyon na yon ay hindi mo makamit. Kaya kukonsultahin mo ang Panginoon. Hindi masamang magkapera. Hindi lahat ng gagawin mo, no, bago mo gawin, konsultahin mo muna ang Panginoon. You read the word of God, you pray and be part of a church where you can ask a lot about the will of the Lord. No? Kaya sinasabi ko po, sabi ng sa kaibigan ko, Brother Randy, ikaw ba ay pag binigyan ng pera, matutuwa ka? Sabi ko, syempre naman, kailangan ko yun eh. Ang sagot sa akin, maka-Diyos ka ba? Bakit sa pera? Sabi ko naman sa kanya, lahat naman tayo, kailangan natin ng pera. Kaya lang, pag nasa sa atin na yung pera, o bago tayo magkapera, kailangan konsultahin ang Panginoon. No? Malinaw po tayo dyan ha. At sinabi rito, depend on you for strength. Mga kapatid, alam nyo po, pag pinag-usapan po natin yung strength, ito pong sinasabi, the foundation of endurance. No? The foundation of endurance. When we talk about strength here, we're talking about spiritual strength, no? Emotional strength, of course, physical strength. Na sinasabi rito, mga kapatid, kapag sinandal mo ang sarili mo sa Panginoon, ang Panginoon ikinonsulta mo, ang susukli sa iyo, sa Tagalog sukli ang tawag, ano? O ang bibigay sa iyo ng Panginoon ay lakas. Ang blessing niya ay yung lakas ng isipan, lakas ng pangangatawan, lakas ng spirituality ng kapatid. At itong lakas na to, anong sabi kanina? Exceedingly. Kaya may mga tao, kahit maraming problema, mapapansin mo, hindi mo kami problema kapag nasa Diyos. Pansinin mo. Because ang Panginoon, bigyan siya ng lakas para mapag-isipan yung mga dumarating na problema sa kanila. Di po ba, mga mahal kong kapanalig, subukan mo po yan. May mga tao din na pag kanilang inali sa Panginoon ang kanilang ginagawa, parang hindi sila napapagod. Opo, mga kapatid, no? Kaya pinag-usapan, sabi, the foundation of endurance. Endurance in terms, ulitin ko of, spirituality. Misa kasi pagka tumagal na parang ang Diyos nawawala sa atin, di ba? Pero if God will give us the strength, no? Spiritually, we may be able to always respond unto the Lord. Right? So, ang importante po niyan. And, sinabi ito mga kapatid, heart's desire. In other words, is intentional. Mga kapatid. No? Sinasabi rito, kung gusto mong umasa sa Diyos, kung meron kang hinihiling sa Panginoon, pinag-pray mo yon, kailangan, huwag mong lulubayang ipag-pray. May ibang tao dyan, nakakatawa eh. May problema sila, tapos sasabihin sa akin, pag-pray mo ko, Brother Randy. Tapos tatanungin ko sila, ikaw, ba't di mo pag-pray sarili mo? Hey, wala akong prayer time, wala akong time magdasal eh. Pero alam ko may time ka. Hello? Ay, gusto mo ng blessing? Sabi nito mga kapatid, kung gusto mo ng great blessing, gusto mo ng strength, dapat daw intentional. In other words, no, gustong-gusto mong gawin, pero mahirap gawin. Pero kailangan gawin. Ang tawag doon, intentional. Kahit mahirap magbasa ng Biblia,
Kahit mahirap gumawa ng mabuti, kahit hirap manalangin, no? Maraming mahirap sa buhay. Mahirap gawin ang salita ng Diyos. Pero sabi, their heart's desire, no? Kailangan naisin mo is to make, sabi dito mga kapatid, to make the trip to your temple. In other words, mga kapatid, sinasabi po dito that this temple is an encounter. Yun po, ang linaw sa Psalm 84 verse 5, kung gusto mo yung araw mo maging maganda, yung araw mo maging productive, dahil nangako ang Diyos ng great blessing at ito'y para sa iyo, dapat ka sa kanyang sumandal. Dapat ka sa kanyang magtiwala na hindi lang bibigyan ka ng pera, magtiwala na hindi lang para lakasin ng hindi lang para sa maraming bagay, pero ang binibigay ng Panginoon ay lakas ng ulitin ko, lakas ng unawa, lakas ng kalakasan sa pangangatawan at spiritual. Sabi ko nga sa kaibigan ko, anong gusto mo pag-pray ko sa iyo, bro? Sabi niya, wala naman. Basta mahalaga lang kung may time ka pag-pray mo ko. Lakas ng pangangatawan. Di ba ganyan tayo mga kapatid? No? Kahit na wala kaming pera, basta walang may sakit, walang mamamatay kung pwede. Di ba? And that's the very reason God tells us that strength is what you need as you trek this world, mga kapatid. And you need to talk to me all the time. You need to have an encounter with me intentionally. Then, your day will become productive. Then, your day will become, kahit may mo lang ginawa ang isang bagay, ay magiging productive, my brothers and sisters. Okay? In other words, sa sinabi natin kanina, you rest in the strength of the Lord, in His arm like a little child, and you trust. Yes, mga kapatid. Opo, sabi nga sa kaibigan ko, Brother Randy, lahat ba tinatanong sa Diyos? Well, if you're reading the Bible, God is giving you wisdom, no? At yung wisdom na yon, automatic yun nag-rise up, o automatic nag-click yun, di ba? Pero kung sakali man, no? Kaya nga pag hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon, ligaw ka eh, di ba? So you need to read the Word of God so that wherever you go, you're guided by the Word. Just in case, nalito ka pa sa mga binabasa mo, no? Dapat kang magtiwala sa Panginoon. Mga kapatid, great blessings will not be on us if we don't trust God like a little child. Para mga bata na walang ginawa kundi umasa sa kanilang magulang, nag-aantay ng uwi. No? Dapat ganoon din tayo. Huwag tayong magmamadali sa buhay. Sige, pasukan mo ang relasyon na yan na walang panalangin, mawawarak-warak ang relasyon mo. Pasukan mo yung negosyo na yan na walang pagdadasal, malulugi ka. O mandadaya ka, parang gusto mo lang kumita, wala kang marating. Everything that you do, that you don't consult the Lord like a child, will be destroyed. It will always perish. It will not be developed. So sinabi mga kapatid, let us rest our day upon the Lord. No? Morning pa lang po sana, mga mahal kong kapanalig, weakness can be actually, sabi dito, weakness can actually be a good thing in your life if it causes you to depend on God. Amen? Right? Pag sinabi niya, sabi kaibigan ko, Brother Randy, ikaw ba ay nanghihina pa spiritually? Sabi ko, oo naman. Tutukso pa rin ako. Akala ko pa naman, ang ganda mo mag-talk eh. Akala ko hindi na, may weakness ako eh. If you go to the book, to the New Testament, even Paul has weakness. Mga kapatid, no? Pero itong kahinaan na to ay maganda. Kung ito, sabi nga dito, ang magtutulak sa atin sa Panginoon. Pero pag ang kahinaang ito ay we tend to blame other people, kaya mahina benta ko sa online kasi may naninira sa akin. Kaya mahina ang sa pag-aasawa ko, kaya nagkasira-sira dahil ang asawa ko. Ayan. Yan ang masama. Yan ang hindi maganda. When you start to blame other people because of your weakness, because of what happened to you negatively, then that is not productive. No? So what kind of weakness do you have? No? Every weakness that you have. No? Sabi nga sa Bible, come to me, all of you who are heavily burdened, and I will give you rest. So don't stop coming to God and presenting to you your weakness. And the most important thing is that, do you acknowledge your weakness? It's very important. At maraming tao, they don't really acknowledge their weaknesses, mga kapatid.
Mayayabang pa sila, ay hindi, kaya ko to, ay hindi na nagdadasal. Hindi na nagbabasa ng Biblia. Wala ng church kasi kaya nila yon. Well, you cannot do anything without God. The Bible says that, yes, without me, you can't do anything. Without Jesus, you cannot do anything. And let's go to this verse, mga kapatid. 2 Corinthians 12:8-10. Sabi dito, my grace is all you need. Only when you are weak can everything be done completely by my power. No, mga kapatid, Saint Paul talks to the Lord because he has a weakness. If you want, you can read that in this verse. Pwede niyo basahin siya, meron siyang weakness. Gusto niya paalis kay Lord yung weakness na yon o yung pain na yon, whatever that is. And the Lord answered Paul, he says, my grace is all you need. Kaya di ba mga kapatid, napapansin niyo po, kapag tayo nagdadasal, di po ba, sinasabi natin, tanggalin mo tong problema na to, Lord, masakit na sa akin, Lord, yung asawa ko kunin mo na, Lord, yung mga tipong ganyan, di ba? O kaya, Lord, yung mga manluloko na yan, nanloko sa akin, pagpatayin mo na, Lord, yung mga tipong ganon. Ang sabi ng Panginoon, my grace is all you need. It's not what you know. It's what God can do for you. You don't dictate to God what to do. Because God has a grace. No, He has this grace for us, mga kapatid. Pag pinag-usapan ng grace na yan, ibig sabihin po niya, mga kapatid, is better. We're gonna be better. We're gonna be stronger and greater. Kaya, pagka ikaw may asawa ka na, yung asawa di mo maintindihan, ask, Lord, let me have that grace, Lord. And you'll be able to understand that things that you cannot do or you are poor in doing, by the grace of God, it will happen. You will be strengthened. You will have great strength. You will be greater in understanding. This is what the grace is doing. What grace is doing in our lives. Mga kapatid, pag pinag-usapan po itong grace, ibig sabihin din po that God is at work, that He is in action. Now, paano magiging action ng Panginoon? Kung sa isang araw, trabaho ka ng trabaho, hindi ka na marunong magdasal, hindi ka na marunong tumahimik sandali para manalangin. Kailangan ko ng pera, Brother Randy. Ang tanong ko sa iyo, nakuha ba yung ninanais mo? Diba? At sabi ng Panginoon, my grace is all you need. Yes, you have your strength. Yes, you might have a wisdom. You might be good in some things. But what complete those is that the grace of God. Kaya kung wala ang grasya ng Panginoon sa buhay mo, mapapansin mo parang wala kang nararating. Wala kang natapos, wala kang nakumpleto. Because this grace is the one who sealed everything. Siya nagbibigay sa atin, no, ng lakas na maintindihan kung ano man yung mga bagay na yan. Sabi nga, all you need. In others, mga kapatid, above all. All you need. Ulitin ko, di ba? Kailangan mo ng pera? Oo naman. Kailangan mo ng pera, Brother Randy? Oo, kailangan ko ng pera. Kailangan mo, Brother Randy, ng insurance? Kailangan ko. Kailangan mo, Brother Randy, ng akala ko maka-Diyos ka. Kailangan ko lahat yan. Pero, kung meron man akong pangangailangan, I want to make sure, again, I'll consult the Lord. I will consult God so that I will not waste my time. Kanina po nanood ako sa TV ng pamagat nito, yung Huwag Judgmental. No? At isa doon ay siya po ay nakapangasawa ng single dad. Kung napanood niyo po yun, ano? Tapos, I think, yung anak niya, nakapangasawa din ng single dad, no? Mga kapatid, no? Yun po ang problema eh. Sinasabi rito, mga kapatid, that kung ikaw ay wala sa Panginoon, ninanasa mo ang lahat ng bagay, maliban sa Panginoon, walang grasya dyan. Disgrasya ang aabutin mo. Di po ba? Kaya sinabi ng Panginoon, no, ako ang kailangan mo. Ang aking wisdom ang kailangan mo. No? Ang aking pamamaraan ang kailangan mo. Hindi sinasabihan huwag ka magkapera, huwag ka magtrabaho, o anong gawin mo. Pero, itanong mo muna sa kanya lahat. Above all. At sinabi dito, only when you are weak, mga kapatid. Only when, in others, mga kapatid, sinasabi dito, certain to happen, unavoidable, inevitable, mga kapatid.
Kaya pag tinanong mo ko, Brother Randy, meron ka pa bang weakness? Meron pa rin. Nakatungtong pa rin ako sa lupa. Kaya kayo nakikinig sa akin. Huwag po kayong madidismaya na, naku, nagkasala ako, Lord. Ayoko na talaga bumalik sa iyo, Lord. Nahiya na ako sa iyo, Lord. Inaantay naman ni Lord yan. Alam naman ni Lord yan eh. Na may kahinaan tayo. Kaya nga meron siyang grasya. Na pag nainis ka, you come to God and ask for grace. Pag kami nangyari sa iyo, nakakainis o anong bagay na hindi mo gusto, you ask the Lord and ask for the grace to understand. And that will make your day productive. No, that will make in that way you will be able to feel the unlimited supply of the Lord in you. 'Di ba sabi ko kanina, kapag nasa Panginoon ka, no? Kahit katiting lang ginawa mo, parang forever na because you have the grace of God. No, only when you are weak, no? At ito mga kapatid, you are weak. In others mga kapatid, sinasabi po dito is that we are tao tayo eh. Hindi ko dinadahilan na, dapat tao lang kasi tayo, kaya tayo mahina. Hindi ko dinadahilan yun ha. Ang sinasabi ko lang, alam po ng Panginoon na mahina po tayo. Alam ng Panginoon. Kaya pag sa isang araw, hindi mo sinama ang Panginoon sa iyong trabaho o nung ginagawa mo, anong mangyayari sa iyo? Mabubuisi ka, mainis ka, maasar ka. Madali kang makakita ng pagkakamali ng iba. Pero pag ang Panginoon ay in-involve mo sa araw mo, you have this unlimited supply of wisdom, unlimited supply of strength spiritually and physically. Kaya may mga tao, mga kapatid, pag tinanong mo, may cancer ka pala, ba't parang wala? Because God is with them. By the grace of God, no, they are able to understand in which other people cannot. And for me, that's eternal. That is unlimited, mga kapatid. No? Yung paano bang, you are unbreakable, no, if you are with the Lord. No? Sinabi dito, weak, at sinabi rin yung power. And power belongs to God. So man should go to the Lord. No? He should go to the Lord who is above all. In order for his everyday dwelling become productive, become eternal, becomes unlimited. My brothers and sisters, no? He has the power. He has the grace. And that grace is designed for you. Now, asa sa iyo na lang yun. Kung pagising mo sa umaga, anong gusto mong gawin? May mga tao, pagising sa umaga, iniisip agad ang problema. Andiyan na yung problema eh. Pero dapat isipin mo rin kung gaano kabuti ang Panginoon. Take time to pray to the Lord. Take time to read His Word. Take time to surrender everything wherever you are, my brothers and sisters. No? Importante po nating isipin po yan. No? Everything be done completely. No? Meron pong destination. Kaya, pag ikaw ay wala sa Panginoon, inuulit ko na lang ulit. Uulitin ko na lang. Pag wala ka sa Panginoon, parang walang katapusan ng pagpapagod mo. Di pa. Di ba? May kaibigan ako, no? Nagkaroon ng asawa, bago na naman ang kadate, tapos na naman naghiwalay, bago na naman ang kadate, kasi walang Diyos eh. Sinabi ko sa kanya, tanggapin mo si Kristo. You cannot be at rest until you rest in God. Amen, mga kapatid? Because this grace will make you understand everything and will make you complete. That's the very reason it's hard to live the day. No, especially when we long for something we cannot attain. Ang iba mga tao, mga pera, gusto lagi pera. But did you know that money promises only God can give? Yes, money promises only God can give. So that's the paradox of depending on God. That's the paradox of depending on our only God, unlimited God. The more you're weak, the more you depend on God, and the more you depend on God, the stronger you get. Kapag ikaw nagkasala, natukso, ikaw nadapa sa iyong pagtakbo, no? Hindi physical ha, pag inyong journey, don't depart yourself from the Lord. Sabi dito, habang nanghihina ka, lumapit ka sa ating Panginoon. Lahat ng kulang mo, pupunuin niya, unlimited. No? Mga kapatid, natuto po sana kayo ngayong araw. If you have a question, you can be with me. No? You go to our Facebook, to my Facebook Messenger. But of course, I want to invite you into our CEO. Ano yung CEO? Christ Encounter Online.
We want to invite you every Monday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. If gusto mo mga babae, we have Tuesday. Lalaki naman, we have Thursday. And I tell you, mga kapatid, you'll be experiencing a lot of blessing. At kung tanungin mo yung mga tao sa amin, makikita mo talaga, punong-puno sila ng blessing. Because there, we talk about the Word of God. There, we feast on the Word of God. There, we are being healed by the Word of God. Mga kapatid, sana makita ko po kayo doon. Randy Ramos po, mga kapatid, proclaiming the Word, claiming the lost. God bless you po, mga kapatid.